Okay. Kapayapaan po sa lahat ang aking bati. Unang-una, ang pagpapasalamat sa ating Diyos sa magandang pagkakataon, puspos ng kapayapaan, ng kanyang habag at ng kanyang mga kagandahan loob. Bati po na pag-ibig sa ating punong lingkod, Elder Brother Ruel V. Santiago, sa lahat ng mga kamanggagawa. At sa lahat ng ating mga kapatiran sa bawat tako, gayon din sa mga nasa pangingibang bansa. Sa oras na ito, patuloy po tayo sa ating mga pag-aaral, pagtunghay sa mga nahandang aralin. At nabisa po ng karapatang kaloob ng ating mula sa Diyos sa pamagitan ng ating punong lingkod sa pangalan ng pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Patuloy po tayo sa ating gawaing pag-aaral. Ang paksa na akin pong ipaglilingkod ay tulad ng ganitong pangungusap, kung sino ang mga taong palalayasin ni Kristo na hindi niya nakikilala. Hindi na po bagong diwa ang paksang ito. Kat ito, panahon pa ng kapatid na Abilino Santiago sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Ito po ay naituro. Panahon ng kapatid na Danilo M. Santiago, ganun din. Ito po ay napagbalikan aral at nagpapatuloy po tayo na ating patuloy na inaalam at tinatalakay ang napakahalagang diwang ito. Malaga po kasi na talaga ang ating madistinggi o matiyak. Yung uri ng mga taong palalayasin ni Kristo na ayon kay Kristo rin, hindi niya nakikilala. Isang hanay po o uri ng mga tao itong nabubuhay sa bundok ito, na ang mga taong ito, sa kabila ng gayon nilang kalagayan, at kapalarang naghihintay sa kanila pagdating ng panahon sa pagharap sa Panginoon. Sila ay matatakwil, pero maaaring sagana ka lang sarili sa buhay na ito, sa kanilang lakad ng buhay. Taglay nilang paniniwala, pananampalataya, na sila'y kay Kristo, sila'y sa Diyos din. Gayon ang kanilang taglay na kalam. Kaya, sa paksapong ito'y mahahayag. Sa anong kalagayan sila ipinakikilala ng Biblia? Ano yung kanilang lakad ng buhay? Pagkat yung po salitang sinabi ni Kristo, magsilayo ka kayo sa harapan ko, hindi ko kayo nakikilala, dapat ating ibig sabihin ni Kristo nun hindi ko kayo nakikilala, kayo gumagawa na mabuti. Kay Kristo naman, wala namang pwedeng malihim sa kanya, di ba? Talastas niya at alam niya, natatanto niya at nakikilala niya ang lahat ng bagay. Walang bagay na. Kaya kung i-define po natin ang talagang malinaw, ito, mga taong ito, nasa uring mga tao na hindi nakilala ni Kristo gumagawa ito. Ang mabuti.
Kaya, ayan po naman ay liliwanagin sa atin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. At kung merong mga hindi nakikilala si Kristo, gaya ng sabi niya, palalayasin niya, itinatakwil niya. Paano naman natin matitiyak? Paano po naman ipinakikilala ng Biblia? Itong isang halay ng mga tao, masasabi po natin mapalad ang kapalaran. Sapagkat kung sila may nagtaglay ng paniniwalang sila'y kay Kristo sa Diyos, tinatanggap naman ng Diyos. At may halaga sa Diyos yung paniniwalang nasa kanila. Yung kanilang pagkakilala. Ay ilalarawan po dito sa ating paksa, dalawang uri ng taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa na mahahayag sa magkaibang kalagayan ang lakad ng buhay. Kaya, dahil po rito, sa pahayag ni Kristo, paano niya ipinakilala ang uri at lipunan ng mga taong hindi niya nakikilala? Basahin po natin ang talata sa 7:21 at 23 sa aklat ng Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagaypahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Malinaw po ang paghahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Sa kanyang pagpapakilala, ginamit niya yung salitang may pagbubukod Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sa makatwid, sila po ang uri ng mga taong ang pagkilala sa Panginoon ay sa salita lang. Magaling sa dada, sa gawa. Pero yun po, sa gawa, wala. Meron nga kasabihan kinakailangan, ang pag-ibig sa Diyos, pagkilala sa Diyos, magmula sa puso, hindi sa huso. Ngayon, nagiging palamuti lang ng kanilang labi at dila ang pagbanggit ng salitang Panginoon. But muntikibot, praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, labamagkit. Love of God, etc., etc. To God be the glory. Yan po ay parang gata sa labing kumakayat sa pagtulo. Sa kanilang pagsambit ng ganyang mga salita. Pero ano po naman ang patutuo ng pasyong mahal? Gumamit po tayo ng reparation ng ibang aklat na ito po yung ginagamit din halos ng lahat ng pangkait. Pinaliniwalaan po nire-respeto itong aklat na ito. Aklat na sinulat ni Padre Mariano Pilapil. Alin ba yung pasyon? Kinalantari po ni Padre Mariano Pilapil yung ugali niya ng tao. At palibasa, pinatunayan ating Panginoon Kristo. Sabi ni Padre Mariano Pilapil, sa mahal na pasyon, sa kanya po sinulat, pagka ang sakit ng tao ay malaki, ang pangako sa Diyos ay marami. Pagka naman gumaling na at bumuti, ang Diyos kay hindi na masabi. Po masamang ugali ng tao Pagka masungit ang panahon, kapatid na pasyo, nagngangalit ang kidlat, umaapoy niya sa kalawakan. Diyos ko po. Derya ako narinig, nagkukwento Ay bumagyo na malakas nag-iistorya nung gabi. Ay gagali, malakas ang hangin malakas ang buhas ng ulan may mga kidlat pa na maniwala kayo ka, natawag ko, talaga ikang sa takot ko, ikat pag-aalala.
Natawag ko ang lahat ng mga Diyos, malalaki at maliliit. Sa tindi ng takot. Nakaalaala ng Diyos, makatawag. Pero pagka naman nakaraos na doon sa gipit na kalagayan, ano po ang nangyayari sa ugali ng mga taong yan? Sa kalanlikas. Sabi ni Padre Mariano Pilapel, ang Diyos ay hindi na nasasabi. Wala na. Tuloy na sa kalalayaw, kumaharap yan sa bisyo, sugal dini, sugal doon, barik dini, barik doon, hanggang sa malasing, gumagawa pa lang, nagkakalat pa ng ligaling at kung ano, yan po ang usansya. Labag sa tinatawag na batas ng moral o kagandahan. Hindi nila inirespeto po yan. Wala yan. Ganyan po ang nangyayari. Kaya, ang paggawa ng kalooban ng Diyos, mapasin po natin sa talatang ating binasa, ang magiging karapat dapat lamang na tumatawag sa Panginoon ayon kay Kristo, yung gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama. Ayun po wala sa kanila. At ganyan po ang takbo at yan ang lakad ng buhay ng di mabilang ng mga kinapal, mga tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa. Diyan maraming mayayaman, marunong, may kapangyarihan, mga taong may dangal, nawala ang paggalang at pagrespeto sa Diyos at sa kanyang mga aral na katotohanan dapat bigyang halaga sa alang buhay. Nawala ang balik alaala, nawala ang kanilang pagkilala sa Diyos. Ganyan po. Ay si Kristo po, katotohanan. Nakikilala ni Kristo ang mga kanya. At yan may pinatunayan din ng banal na kasulatan. Basahin po natin sa 10:4. Pagka nailabas na niya, na Juan. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila. At nagsisunod sa kanya ang mga tupa. Sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ayan. Yung pong mga tao ni Kristo, lingkod ni Kristo, tinatawag pong tupa ni Kristo. Sapagkat si Kristo po ang dakilang pastor na sa kanila'y pumapatnubay. Ano po sabi ng Biblia? Anong gagawin ng pastor? Yung sariling kanya, yun ay ilalabas niya para sumailalim ng kanyang pagkakandili o kanyang pag-iingat. At yun namang mga kanya na tinatawag na kanyang mga tupa, alin ba yun? Yun ang kanyang mga lingkod. Larawan ng mga tao na gumagawa ng kanyang kalooban. Ano po? Ang katangian nila, nakikilala ng kanyang mga tupa ang tinig ng kanilang Panginoon. At sapagkat nakikilala ang tinig, sumusunod naman sa kanilang Panginoon. May pagpapasakop. Kaya hindi po talaga maikakaila na talagang dito sa ibabaw ng lupa, sa mundong ito, sa sanlibutan ito, makikilala at mahayag ang mga tao kay Kristo at sa Diyos. Dahil ito ang may respeto at paggalang sa Diyos at sa kanyang mga aral. Ito ang may pagkilala at may pagdakila sa kanilang Panginoon. Kay Kristo na siyang kanilang kinikilalang pastor na umaakay sa lakad ng kanilang buhay. Ngayon, dahil po rito, ang mga tupa ni Kristo para talagang tiyak na madistinggi at hindi mo pag-aalinlanganan kung paano mo kikilalanin, mga magulang. Ito po binigyan ng Panginoon ng pangalang pagkakakilanlan sa kanila. Meron tinatawag na identity. Na sa gayong pangalang inilagay na katawagan
doon makikilala yung kay Kristo at sa Diyos. At sila naman ay gayon din kikilalanin na sila'y sa Diyos at kay Kristo. Ha? Yan po ay pinatunayan ng banal na kasulatan. Sila'y pinisan sa isang tanging dako na tinatawag na bahay ng Diyos. Ayon po sa Biblia. Dokumentado po na pagpapakilala ito at nang ito'y pag-usapan, ipinahayag at ipinagsigawan na sa silong ng langit, Petsa 33 Anyo Domino pa, mga kapatid. Sa panahon pa ng pangangaral ng ating Panginoon Jesucristo sa bansang Jerusalem. At ito, ang pangalang ito ay ipinakilala at ginamit sa pagtuturo ng mga apostol ayon sa kanilang pangangaral. Yung po salitang bahay na ginamit ay nasa uring pangalang, figuratibong pangalang naglalarawan. Upang ipakita ang kakarapatan ng pagmamay-ari ng ating ng Diyos doon sa kanyang tahanan o bahay na hindi maaagaw ng sino mang iba. Pinatutunayan po yan ng Biblia. Ganito po ang nakasulat. Magbasa tayo ng mga patutuo. 3:15 muna, basahin mo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Fresh 14, tsaka talatang 15. Epeso. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ng bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Iya. Dito po talaga malinaw. Hindi natin pag-aalilangan. Punto por punto. Si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Malinaw po ang kanyang tiyak ang pahayag. Pandaigdig po ito. Pang-internasyonal. Pagkat malinaw 3:15 ng unang Timoteo. Upang malaman ng lahat ng mga tao. Kay anong lipi ka man, kay anong kulay ng balat mo, ano man lengguwahe o dialekto ng pananalita ang ginagamit mo, nag-aral, di nag-aral, dakila, o ano man, tao ka, kabilang ka rito. Kung interesado ka at nagnanais ka na kumilala at maglingkod sa Diyos at ikaw na may gumawa ng paglilingkod ayon sa kanyang kalooban, ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Meron ka dapat malaman. Alin ba yun? Yung mabuting pag-uugali na dapat mong gawin. Saan mo gagawin? Sa bahay ng Diyos. Yung po salitang bahay ng Diyos. Yun nasa uri sa tawag na figuratibong pangalan o pangalan naglalarawan. Ang Diyos ay merong tahanan na tinatawag sa kanyang pangalan, larawan ng bahay na pagmamay-ari sarili ng Diyos. Na ang pagmamay-ari hindi maaagaw sa kanya. Salitang bahay ng Diyos. Bakit? Itong bahay ng Diyos na ito, nilagyan po ng pangalan. Mga tupa ng Diyos at suming nandito, siya tumatahan. Ito ang dakong kanilang silungan. Anong pangalan ang ikinapit dito? Saan ang galing? Maliwanag po ang sabi, 3:14 hanggang 15 sa aklat na Epeso. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan. Ay di pangalan ng Ama ang malalagay. Yung po ba Diyos ay pangalan? Ay sa Biblia. Pangalan po yun. Ito po 14 Exodo. Ito po antiparenthesis na lang bilang patutuo.
Exodo. At ito ang pangalan na ginamit ng Diyos sa pagpapakilala sa kanyang sarili, at upang ipakilala ang uri ng kanyang pagka-Diyos sa katangiang walang makakapantay o walang makakagaya. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, Ito po. ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinakalaala sa lahat ng mga lahi. Di po yung pangalan Diyos na yun ang pangalang mula sa Ama, ikinapit doon sa tahanan o bahay na magiging katawagang pagkakakilala. Ang lahat ng tao, gayon dapat siyang makilala. Gayon dapat siyang sumampalataya. Kaya, nang ipakilala po ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, malinaw, punto por punto. Upang malaman ng lahat ng mga tao ang dapat nilang ugaliin sa bahay ng Diyos. Alin po yung bahay ng Diyos na yun, pag-aaring Kanya, na hindi maaagaw ang karapatan ng pagkamay-ari sa Kanya. Kailanman na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Haligi at suhay ng katotohanan. At ito pong bahay ng Diyos na ito, talagang ginarantyahan ito, yung salita ng Diyos na katotohanan, ikababanal 100%. Lantay na katotohanan salita ng Diyos po yan. Walang nasa bahay ng Diyos po yan. Yan masusumpungan. Yaya po ng dapat nating makilala. Yang katotohanan yan, hindi po natin makikita sa iba. Sa labas, paglabas po sa bahay ng Diyos. May halo-halo na contaminated na turo. May mga diwa na nasalamaan. Kaya mga pagtuturong salig sa mga bagay na sa buhay na ito. Pero hindi po lantay na turong ikababanal, katotohanan, salig sa mga karunungang espiritu. Yan po ang ating mapatutunayan. Kaya, ginarantyahan po ni Apostol Pablo, ang iglesia ng Diyos na buhay, ang bahay ng Diyos na siyang humahaligi at sumusuhay sa lahat ng katotohanan. Yan po nagdadala. Puwersa, bisa, karapatan ng pangasiwaan ng kabanalan. Kasi ang larawan ng haligi, nagtataguyod ng lakas. Sa tulong at patnubay ng karunungan mula sa Diyos at ang buong kapisanan na siyang katulong sa paggawa na pinakikilos ng isang espiritu o diwa sa larangan ng pananampalataya upang patuloy na palaganapin at ihayag ang mga karangal at kapurihan ng Diyos sa ibabaw ng lupa, sa silong ng langit, na siyang pangunahin, prinsipyo at simulay ng Iglesia ng Diyos na buhay, mula pa sa pagbangon dito sa malayong silanganan, basang Pilipinas, 1954 hanggang sa kasalukuyan, at yan po ay nagsimula, ang simulay at prinsipyo yan sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo mula pa sa bansang Jerusalem. Nagpapatuloy ang daloy ng pagmamalasakit at paninindigan upang itanyag ang karangal at kapurihan ng ating Diyos. Ngayon, dahil po riyan, talagang hindi po maaagaw ang karapatan ng pagmamayari ng sino mang iba. Ganito po ang nakasulat. Juan 28:29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat.
at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Yan po ang mga tupa ng Diyos. Nasa bahay ng Diyos. Si Kristo talaga, palibasa siyang natanghal, nahalal, o inilagay ng Ama, itinalaga ng Ama, na sa kanila yung mga siwa bilang pangunahing pastor. Kaya nga po taglay ni Kristo ang mga karapatang hindi mapapalitan sa pagiging leader o tagapangasiwa sa karya ng Diyos o bahay ng Diyos na siya iglesia. Dakilang saserdote sa bahay ng Diyos. Ang karapatay iiral, magpakailan. Hindi po mababago, hindi maaagaw na sino bang iba. Yun po naman pagkamay-ari, sa bahay ng Diyos na IDB, ang tanging karapatang nasa Diyos, na sino may hindi makaagaw sa Kanya. Maaaring marami ang iba talagang hinahanga, gusto makuha. Yung kaluwalhatian at yung karangalan. Maangkin nila, pero mabibigo sila. Malalatili po yan. Matatag, matibay, hindi matitinag. Sapagkat yan, pinoprotektahan ng dalawang superior na kapangyarihan at karapatang nangangalaga. Karapatan ni Kristo at karapatan ng Diyos Ama o ng Kanya. Ganyan po dapat natin makilala. Ganyan po ay sa Biblia. Ngayon, paano niliwanag ni Kristo? Ang kaugnayan niya sa mga taong kilala niya na siyang IDB. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Paano pinakilala ni Kristo yung kanyang kaugnayan, yung kanyang relasyon? Sabi nga ni Kristo, sino man ay hindi maaagaw, hindi sila maaagaw, hindi naman sa aking kamay. Di meron siya relasyon. Ngayon, liwanagin po natin itong puntong ito. Kasi po, dito kung magkamisa, pumapasok po yung mga ibang kaisipan. May mga pangyayari para po sa iba, sa kanilang mga pag-aaral na ginawa, lumitaw ang iglesia. Kasi ang larawan ng kawan o ng mga tupa ay kay sarili ni Kristo. Pag-aari at sarili Kanya. At meron po namang mga talata na minsan nagagamit din nilang kumlihan. Gaya halimbawa, yung 16-18 kapatid na hinaro ng Mateo. Ang sabi, pag-uusap ni Kristo at ni Pedro. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, ito po kumbaga anti-parenthesis to, kasi ito yung issue. Related po ito dito sa diwa na ito. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nang mabasa po ng iba, at talatang yan, yung salitang itatayo ko ang aking iglesia, napakabilis na nabuo sa kanilang pag-aaral yung conclusion. Sabi ni Kristo, aking iglesia ang itatayo, kanino natayo? Hindi kay Kristo. Kaya alin natayo? Mabilis naman lumulundag sa 16 na Roma. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Malinaw Kung kay Kristo ang itatayo, at ang natayo Kanya, alin ang natayo? Iglesia ni Kristo. Napagkamakabay yung talata na hindi naman magkakauri sa diwa at ayos sa pangungusap. Marami naman ang naliligaw sa gayong paraan po ng turo. Bakit? Tingnan po ninyo. Ang 16-18 na Roma,
Kaya po, minsan nasasabi po natin sa ating mga pagtuturo, pagpapaliwanag, pangangaral. Yung ibang mga mahilig magbasa at mag-aral na ebanghelyo, ating kinukumbinse, ating pinapayuhan, kahit bigyan nilang panahon at pansin sa kanilang pag-aaral, yung tinatawag na pag-aaral ng tinatawag na gramatika sa mga pangungusap. Mahalaga po kasi yun. Tingnan po ninyo. Sa 2 talata, 16-18 ng Mateo at saka yung 16-16 na Roma, ginagamit nila yan pagbabasa ng Biblia. Pero ang totoo, 2 talata na hindi magkauri sa ayos ng pangungusap. Bakit po? Ayon po sa forma ng pangungusap, ang 16-18 ng Mateo. Pag binasa mo sa American Standard Version, 19:1. Sa sali ng Biblia Ingles. Ano po ang sabi ron? Sabi ni Kristo kay Pedro, I call you, Peter, and on this rock, I will build my church. Anong ayos po ang form ng pangungusap na yon? Singular form, pang-isahan, church. Ngayon, yung po 16 na Roma, ginamit naman ni Apostol Pablo, salute one another with a holy kiss. All the churches of Christ salute you. Yun po salitang church, pag dinugtungan mo ng 2 titik sa dulo, 2 letra, ES, churches, plural. Pero hindi mo pinansin niya na ibang pastor, basta gumawa na lang gumawa. Pinagsigaw kahit pabanilin ang ugat sa liig. Okay lang. Pero walang wawa ang resulta ng kanilang ginawang turo at pagpapaliwanag. At ang ibinunga, panluloko, pandaraya, kasinungalingan, at turong hiwalay sa katotohanan. Ay kung sino man, kung ilan man ang pastor na gumagamit mo, gumagawa ng ganung paraan ng pagtuturo, bato-bato sa langit. Tamahay mo magagalit. Kapatid na Billy na tatanda ko, kung gumamit ng kasabihan, filosofiya yung kapatid na Aldo, bato-bato ka sa langit, tamahay magkabukol. Hahara-hara ka rin di kung abutin ka ng bato, bubukula ka yan, matigas yan ganun kung gumamit ng termino kapatid na Abilino noong araw. Kasi natatanda ko yung mga termino ginagamit niya sa pulong. Hahara-hara ka karir, kakalat-kalat ka. Di ka kung abutin ka ng bating magkabukol. Yung kalang trabaho kasi nungalingan, mga kapalpakan, kamalian, ang ibinubukay pandaraya. Kaya nung si Kristo po, naalaala ko, noong nandito sa libutan, mga parisyo, mga pastor na Israel, Saduceo, Eskriba, sabi ni Kristo, nagkakamali ka kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng kasulatan ng kapangyarihan naman ng Diyos. Maselan po kasi talaga yung kasulatan Kung ang pag-uusapan po yan ay ultimong isang tuldik o isang quit ng kautusan, sabi ni Kristo, hindi dapat mawala. Katotohanan ay kang mawawala. Ang langit at ang lupa. Ngunit, ang isang tuldok o isang quit sa kautusan. Hindi po yan mawawala. Mahalaga yan. Akala ng iba, siguro, puwing lang kung dumi na kumapit doon. Hindi pinapansin. Di gano'n. Ngayon, sa punto po yan, alamin natin itong pagliliwanag ni Apostol Pablo sapagkat yung salitang ginamit ni Kristo, hindi ba yung maagaw nino man sa aking kamay? At sino man ay hindi maaagaw sa kamay na kamay.
Ngayon, liwanagin po natin yung puntong yan. Paano liwanag ni Kristo ang kaugnayan niya sa mga taong kilala niya na siyang iglesia ng Diyos na buhay? Yung mga taong kanya na gumagawa ng kanyang kalooban. Ganito po ang sagot sa Efeso 1:22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Oh. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ginawa ay pinagkaloob sa kanya karapatang maging pangulo sa iglesia. Ang iglesia ay siyang katawan na kanyang pinangunguluhan. Siya o si Kristo ang ulo. Ganito po ang paglalarawan 12:4-5 Roma sa kalagayan ng iglesia. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Iyan po ang larawan ng katawan na siyang iglesia ang kanyang pinangunguluhan sa 1:18 ng Colosas. Basahin. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya. Sa paglalarawan ng Biblia, ang katawan po na siyang iglesia, ito binubuo o pagkakasama-sama ng mga sangkap na nasa iba't ibang kalagayan. Inhalintulad po, kaya po inhalintulad sa katawan ng tao. Ganyan po ang kasing larawan ng tinatawag na iglesia. Kaya, meron po yung kanikanyang level o antas ng kalagayang kinatatayuan sa larangan ng pagkakaugnay bilang sangkap. Na kung paano po, halimbawa, tulad ng ating katawan. Bahagi ng katawan, mata, sangkap yan. Tainga, kamay, paa, at marami pang iba. Meron kanikanyang tungkulin o gawain, katulad din po ng iglesia, mula sa pinakamataas na antas. Kaya meron tayong tinatawag na matandang kapatid, nirerespeto natin, ginagalang natin. Siya nagdadala ng pinakamataas, pinakamasselang na pananagutan sa kalagayan ng pagsasama-sama ng kabuuan. Pinaka nagsisilbing mata o ilaw, gumagabay, tumatanglaw. Yan ang ating matandang kapatid. At pagkatapos ay meron siyang mga kaalalay sa gawaing pangangasiwa. Ayon sa kanikanyang antas, bahagi rin ang tinatawag na kabuuan. Sangkap ng katawan na siyang iglesia. Hanggang sa kaliit-liitang hanay ng kaalim. Ngayon, ang pagkakasama-sama po niyang mga taong yan na siyang larawan ng mananampalataya o mga lingkod ng Diyos, mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, tinawag na katawan. Ngayon, ay para talaga namang madali mong makilala yung katawan. Kinakailangan talaga konektado riyan ang ulo. Kasi pag nakakita ka lang nakakalat na katawan dyan, walang ulo, ay kanino ba ika ito? Paano mo kikilalanin niya? Di ba? Pero pag kaya nakakalat na katawan dyan, halimbawa, nakalupasay dyan sa gilid daan, ay may ulo. Madali makilala, ito si ganun na. Itong katawang ito, ito po'y naugnay sa ulo. Sabi nga sa 1:18, sino ang ulo? Siya ang ulo ng katawan. Sino yun? Sino ba yun siya? Si Kristo. Kaya yung pagkakaugnay ni Kristo, doon sa katawan, yung pagkakaroon ng ugnayan ng dalawa, nagkaroon po ng tinatawag na kayarian o kabuuan, ang pagbangon ng tinatawag na taong mahiwaga. Taong nalalang sa kabanalan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na katotohanan, tinatawag na iglesia. Sa ibang salita, tinatawag po yung katawang mistika ng ating Panginoon Jesucristo.
The mystic body of Christ. Yan po ang larawan ng tinatawag na katawan. Ngayon, sa ganyan pong kalagayan, tandaan po natin, ito salitang iglesia, sa paglalarawan pa, pagpapakilala, mga dagdag na bahaging kaalaman po ito, sa uring pangalan, na tawag yan, nasa uri kapatid na hinarot, na tawag na pangalan lansak. Kasi meron proper noun, pangalan pantangi, meron tinatawag na common noun, pangalan pambala na. At meron namang tinatawag na collective noun, pangalan lansak. Tulad halimbawa ng ganito, yung pangalang kolektibo o pangalan lansak, halimbawa yung hukbo, uring pangalan yon. Isang lipunan o grupo ng mga tao. Halimbawa, hukbo ng mga sundalo. Ganyan. Yan ay nasa uri na tinatawag na pangalan lansak. Tulad din ng salitang iglesia. Iglesia, kalipunan ng mga taong mananampalataya, mga taong sumusunod, nag-iingat, gumagalang at tumatalima sa mga aral ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, ito ay niliwanag ng banal na kasulatan. Madaling makilala, ayon sa ating pag-aaral, binigyan po ng pangalang pagkakakilala. Ang pangalan, nagmula sa Diyos, yung kanyang pangalan, ang nakapit sa kanila. Naging ang daigdig na pagkakakilanlan sa bahay ng Diyos, siyang iglesia ng Diyos na buhay. Po pangalan Diyos, yun ang ating daladala. Mula po sa Jerusalem, hanggang dito po sa bansang Pilipinas, kapalaran po natin ito. Na tayo matawag sa pangalan ng Diyos na buhay. Sa kalagayan, bilang sa katawan, iglesia, mga taong pag-aari ng Diyos. Na binigyan ng Diyos ng kalayaan at karapatan, gumawa ng kanyang kalooban. Yung iba'y naghahanga din. Pero sila nabigo. Hindi po sila nagkapalan. Sapagkat gaya ni sabi ni Kristo, di ko kayo nakikilala na na gumagawa ng mabuti. Sila ibig sabihin ang pinaka-diino. Ngayon, kung ang ideal lipunan ng mga tao nakikilala ng Panginoon, sila ang tanging sa Diyos, nilagyan ng pangalang pagkakakilanlan na mula sa Ama, pangalang Diyos. Paano ipinaliwanag ng mga apostol ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ng Diyos na buhay? O iglesia na kanyang pinamumunuan. Paano niliwanag po ni Apostol Pablo? Yung relasyon, yung posisyon ng ating Panginoon Jesucristong tinatayuan sa iglesia ng Diyos sa buhay. Pagkat malinaw po sa ating pag-aaral, ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos sa buhay. Ang iglesia ng Diyos na buhay, bahay na pag-aari ng Ama. Malinaw po yan. Tinatawag sa kanyang pangalan. Ganito po sa pagpapakilala. Magbasahin nga po natin. 16:16 na Roma. Ganito po ang liwanag ni Pablo. Magagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya, yan po talagang niliwanag ni Apostol Pablo. Yung 16 po na Roma sa ayos ng pangungusap na yon, nasa uring pangmaramihan ang tinutukoy na buod na diwa ni Apostol Pablo doon, pagbabatian ng mga magkakapatid sa iglesia
sa lokal ng Roma, ayon sa kanyang sulat. Yung mga kapatid sa Roma, nagbabatian, nagsisibati sa kanilang mga kapatid, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Mga membro po yun, mga sangkap. Hindi pagtukoy sa isang dako o isang lokal, alalaw baga, paglalarawan ng isang kalagayan. Hindi gano'n. Kundi yung mga kapatid o mga kaanib na nagbabatian. Kaya ginamit po ni Pablo yung salitang mga iglesia ni Cristo. Ay mga kapatid ni Cristo sa pananampalataya yun eh. Nagsisibati. Ang ginawa, ay pagkatapos ang nangyari po sa iba, nabigyan nila ng conclusion, binigyan ng paliwanag, ikinapit na pangalan. Nagretoke naman ng ayos ng talata. Ala kasi talaga, hindi sila nagiging maingat eh. Ang sabi ng Biblia, huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. Yung pong pangmaramihang ayos ng pangungusap ng 16 na Roma, nilikot. Ang ginawa, pang-isahan. Paano ginawa ng Pasyo? Dinoktor yung talata, inalis yung mga. Iglesia ni Cristo na lang, kung makita mo nakasabit sa pader. Para masunod yung kanila gusto. Ay, ako. Talaga. Narinig ko paliwanag si Kapandadoro noong araw Kung hindi lang kasalanan sa Diyos Kani Kapandadoro. Talaga mga trabaho ka yung mga pastor rin dapat kaya lang hindi ko magawa baka maging kasalanan ko pa sa Diyos idadalahin ko sa Diyos mapagkakagat na kabayo yung mga yan at matapos ang kalakatang palasanan. Kaya lang tatakot si Kapandadoro sa Diyos na gawin yung gano'ng panalangin mga taong tampalasan ng isip bakit kaayos na ng pagkakasulat. Sinabi na huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. Magkasya ka sa nakasulat, 4:6 ng 1 Korinto. Halimbawang ibinigay ni Apostol Pablo. Maliwala ka kapag napasyo. Mga tao yun ay nabuhay ng panahon ni Apostol Pablo. Si Pablo, di-discuss yun Pati sulat ni Pablo. Lilikot at kikritikahin. Ginaw Pablo, baguhin mo yung 4:6 mo yan. Palitan mo yan. Ganun ang tatrabaho ganun pa nangyayari. Kaya dito po sa bandang huli, sa kaayusan ng salitang ginamit sa version na ito, churches, na nasa uring plural form, pantukoy sa marami, lupon o kapisanan ng mga tao sumasailalim sa karapatan ni Kristo bilang puno. Ito ang bahay ng Diyos. Hebreo 3:6, yung kanyang pinagpupunuan. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Basta ingatan natin yung paniniwala ngayon. Ang bahay niya nasa atin, tayo ng mga iglesia ng Diyos na buhay. Yan ang templong banal na tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ilan mo kalarawan ng mga taong mananampalataya nasa ilalim ng pamamahala ng dakilang pastor na si Kristo. Tayo, hindi sila. Hindi sila mabibilang yan. Bakit sabi ni Kristo, hindi namin, magsilayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo nakikilala. Wala naman kayo sa aking bahay sabi nga sa pasyon pastor, pagkat pastor kang tunay nitong mundong kabilugan, ang oveha na sino pa mang di nasok sa iyong bakuran, hindi mo nasasakupan. Kung kayo nasa ibang daan, nasa labas, anong labas mo? Tulisan ka, magnanakaw ka. Ang pagkakilala ni Kristo sa iyo, 10:1 na Juan. Di ba? Kaya mahalaga talaga masama ka, mapaloob ka, mapabilang ka doon sa bahay, doon sa tahanan ng Diyos para mapasailalim ka ng pamamahala ni Kristo. Kaya
sa ganyan, yung salitang binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo, modifier, ni, preposition. Medyo, ito sa natawag na bahagi ng grammar, paggamit ng gramatika, yung ni, preposition. Salita na nagpapahayag ng kaugnayan ng sumunod na salita o relasyon ng sumunod na salita sa sinunod na salita. Si Kristo, merong iglesia, kaya ni Kristo na pinamamahala. Ang kay Kristo hindi pagmamay-aring sarili, pamamahala ang nabigay sa Kanya. Ngayon, minsan, may nakausap ako kapatid na Pasio, nakapapasok din, nakagagawa rin ng kritika kung pag nabigla ka, malilito ka ng iba. Malilito ka ng iba. Pastor na iglesia ni Kristo, batay ka sa ayos ng mga pangungusap kung magkabisan ang tinatawag ay kang preposition. Nagpapakilala ikaw, nagpapahayag ka ng pagkamayari. Halimbawa ka, bahay ni Juan. Ginamit ka yung, hindi ba kayo ni preposition. Iniugnay doon sa salitang bahay at pag-itan ng Juan. Magpapakilala ka, yung bahay, pag-aari ni Juan. Nalang-alang ako sa argumento kung yan ang gusto mo, talagang mapilit ka ako sa mali Meron ka ako nakasulat na dapat kasamahan ayaw ka ako umayon Ang tanong ko ako sa iyo ngayon ganito. Sa Biblia baka ako si Kristo, may pinakikilala at may pinatututuhan ng iglesia kanya sarili. Dala-dala mo ka ako ang Biblia Sa pagbabasa mo ka ako ng Biblia mo, meron ka bang nabasang talata sa Biblia mo na si Kristo may pinatutunayang iglesia kanya sariling pag-aari? Ako tanong ko sa iyo. Nagpipilit ka na ako. Ang totoo ka ako malinaw na. Nagwawala ka pa At baka ako ganyan ang ugali mo. Pagka ganyan ka ako hindi matyagang tumagal makapag-usap wala pa basa Bakit? Kasi po, malinaw Mga puti. Gaya po ng dapat nating makilala. Yung salitang ni ay ginamit ni Apostol Pablo pagpapakilalang ang posisyon o relasyon ng ating Panginoon Kristo sa iglesia, siya ay Pangulo. Ginawang Pangulo. 1.22 ng Efeso. 3.6. Si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay ng Diyos. Yung bahay na kanyang pinagpupunuan, pag-aari ng Diyos na kanyang Ama. Ibinigay sa kanya ang tinatawag na pamamahala. Ganun po, mga kapatid, dapat nating makilala, dapat nating mapasin. Hindi dapat na malito. Kaya ang iglesia po ng Diyos na buhay, papasin po natin sa opisyal na pangalan. Ang bahay ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Salitang iglesia, collective noun. Pangalang, lansak. Kalipunan ng mga mananampalataya. Na at kay, preposition yan. Inilagay sa pagitan ng mga salita para magpakilala. Ang Diyos, may iglesia. Ang uri ng iglesia, ang uri ng Diyos na may-ari ng iglesia, buhay. Ay bakit kay? Preposition. Dahil sa relasyon ni Kristo. Yung iglesia ng Diyos na buhay ang kanyang pinamumunuan. Yan ang kanyang, diyan siya saserdote, dakilang pastor at obispo, na ang kanyang kalwalhati at karapatan sa pamamahala hindi mapapalitan at hindi maaagaw ng sino man ayon sa pagtuturo ng Biblia. Ganun po, mga magulang. Kaya, dapat po nating tandaan, mga kapatid, ang talatang 3.15 na niliwanag, dito niliwanag ni Apostol Pablo. Ito po.
na dapat malaman ng lahat ng taong iisa lang ang tunay na iglesyang pag-aari ng Ama. Hindi pwede magkadalawa yan. Hindi po pwedeng maging marami yan, kagaya ng gustong mangyari ng iba, saka para sa Allah, lahat na yan pare-pareho sa Diyos. Yan po'y maling pangangatwiran nyo. Ha? At ito po, ang isang tunay na iglesyang ito ang IDB, ang bahay ng Diyos, ha? Na tinawag din ni Apostol Pablo ng mga iglesia ni Kristo, ha? Sa pagpapakilala ng kanyang relasyon, pamamahala, kaya kay Kristo Jesus. Sa opisyal na pangalan, Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. 17:9 hanggang 10, katunayan po talagang walang sariling pag-aaring kanya na Iglesia si Kristo. Wala. Ang Iglesia ay komunidad ng dalawang kalagayan, ng Ama at ng Anak. Ito po ang nagpapatunay na patotoong nakasulat. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Ganon po. Ano patutunay ni Kristo? Ang mga iyo. Ha? Sino ba yun? Yun ang mga tao, pag nasa ilalim ng pagbabayari ng Ama, tao ng Diyos yun, bayan ng Diyos, karya ng Diyos, kawan ng Diyos. Mga tupa ng Diyos yun. Ha? Mga iyo ay akin. At ang akin, bakit ang akin? Ay paano ako namamahala sa kanila? Ako pastor, ako nag-aalaga. Di ba? Ang akin ay iyo. Yan po, Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo. Kaya sa opisyal na pangalan, Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Period. Yan ang haligi at suhay ayon sa garantiya ng Biblia batay kay Apostol Pablo sa lahat ng katotohanan. Liban po rito, wala nang iba. Tayo haharapin pa. Naandito ang ating pag-asa, andito ang ating kaligtasan, naandito ang seguridad ng ating kapalaran, ng ating lakad ng buhay sa gawang paglilingkod sa katitiyan ng kabanalan. Yan po mga kapatid ang aking paglingkod sa bahagi ito. Maraming po salamat.